Muli magandang araw. Ito po ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. Kasama natin si Sek Jing Parasek. Magandang araw sa iyo muli. Magandang araw, Paring Eli. Magandang araw naman po muli sa ating mga mahal na mga kababayan. Lalo na ngayon na tumitindi ang krisis sa mundo. At apektado ang Pilipinas. Why? Because we don't have the real fundamentals ng ating economic sustenance. Our economic structure, ika nga, ay wala tayo yung tinatawag nila sa English ay wherewithal na makakasustine ng ganitong mga pangyayari, Paring Eli. Hindi tulad ng mga ibang Asian countries or ASEAN for that matter, like Singapore, Malaysia, Indonesia. Lahat mga kapitbahay natin na bansa. Kapitbahay natin, wala silang masyadong commotion ngayon sa nangyayari. Kasi yung angkat siguro nila ng langis, hindi lang 60 days, kundi isang taon, talaga yung reservation nila, di ba? Tsaka masaklap ito, Sek Jing. Yung Brunei at Malaysia nag-offer sa mga kapitbahay na bansa maliban sa Pilipinas. Yung sa langis. Hindi tayo inintindi kasi nilalabanan natin yung China sila, friendly sila sa China. Lalo na yung ginawa ni Marcos panglalait doon sa China nung tapos walang hiya itong estupido na presidente na ito. Binalait niya si Xi Jinping, pero bigla na lang pumunta doon kay Xi Jinping at nakipagkamayan. Mabuti hindi nga siya binaril ng mga security. Hindi siya nagpapaalam. Walang hiya talaga itong tao na ito. Pero lutang dito, na lutang. may binabanggit ang Pangulo na normal daw ang lahat dito sa Pilipinas kahit na may tension dyan po sa Middle East. Dahil sa wala ro dapat ipangamba ang publiko, yung supply ng pagkain at pangunahing bilihin sapat daw. So, wag daw magpanic buying Paano maging normal yan? Maski sapat pa yan, kung tumaas ang presyo, there's a difference between availability and the availability of people to buy. Yes, Nandyan, parang dumaan ka dyan, isang mahirap, nakita mo yung tinapay, naglalaway ka, kasi masarap yung tinapay, wala kang pambili. Kung bobo, hindi ba bobo itong tao na ito? Na hindi ka marunong magkumpara? O nga, nandyan yung pagkain sa palengke, pero yung mga mahirap, walang pambili. O di gutom pa rin, di ba stupido ka? Kung magsasalita ka ng ganyan? Sek Jing, isang pangkarniwan na may trabaho, no? Yung nakakabili siya ng 10 kilo na bigas. Dahil sa mataas, di baka 5 kilo na lang. So, pagkakasya na lang, 1 linggo yun. At saka, paano tayo aangkat ng bigas? Kukulangin tayo kasi yung ibang bansa, nagpipara din sila sa sarili nila, hindi tayo self-sufficient We are always dependent on other countries. What if the other countries are also affected? So, paano tayo aangkat doon? So, kung aangkat man tayo, kung limited yung availability doon, tataas ang presyo. Apektado tayo. That is the problem of a country that is not self-sufficient on its food. Di ba? Lalo na sa oil, Paring Eli. Sinasabi ko nga ito, paano naman yan? Yung crisis sa Strait of Hormuz na pati si Trump, he is now a victim of his own doing. Nung una, kampante siya. At gigibain niya yung Iran. Kala niya 1 linggo lang o 5 days Isang linggo na. Ngayon, 2 linggo na. Magta-3 linggo na. Nagkamali ng kalkulasyon. Nagkamali ng kalkulasyon. Tapos, yung Strait of Hormuz is now the most critical part of the Middle East. Dahil dyan lahat, 25 or 30% of the supply of oil
to all the nations Diyan ay dumadaan. dyan dumadaan. At ngayon, binablockade ng Iran. Hmm. So, ngayon, nasisiraan sila ngayon ng ulo nila kung paano. Lalagyan ba nila ng security yung mga barko? Escort daw. Lalagyan ng escort? Or ngayon, humihiling ngayon si Trump sa mga ka-allies niya na, tumulong kayo dito. Hindi natin malalabas yung mga oil dito. Hindi kayo tumulong. Pero nireject yung hinihingi niyang tulong dito sa mga kaalyadong bansa, Sekjing. No. So, paano kaya ito? Pero ang pinakamatindi, ang Pilipinas ay hindi naman hinihinga ng tulong Oh. Pero sumagot agad tayo, hindi rin natin kaya. Hindi natin kayo yung Yung mag-escort. Wala tayong sino bang capability. nagsabi niya? Itong bobo naman na Secretary of National Defense. Sama natin yan. Pakinggan natin ito. Hindi, yan. Aminado raw si Defense Secretary Gilbert Teodoro na hindi kaya ng Pilipinas na magpadala ng barko sa Strait of Hormuz para tiyaking bukas ito sa gitna ng tensyon sa Middle East. So, sinasabi sinasabi ni Teodoro, itong Defense Secretary, na siya'y aminado na hindi kaya ng Pilipinas na magpadala ng barko sa Strait of Hormuz para tiyaking bukas ito sa gitna ng tensyon sa Middle East. Bakit? Bakit ka nagdadaldal niyan? Bakit? Ikaw ba? Ikaw ba hinihingian? Wala. Nagbibida-bida. Nagbibida-bida ka akala mo naman ito, tingnan mo ito. Wala, nagbibida-bida itong Malta citizen. Nagbibida-bida, wala namang humihingi sa atin na magpadala. Alam naman ng karamihan ng bansa na ang Pilipinas ay backward. So hindi kaya kasi wala naman tayong barkong pandigma. Sige, wala tayong baka yung barko natin baka hindi pa makaabot doon sa Middle East. Baka hindi pa makarating Baka hindi makarating sa sa Strait of Hormuz. Oo, baka hindi pa makarating tapos aaksaya ka pa na tutulong ka doon at mag-secure ng mga malalaking tankers. Baka malunod ka na along the way. Itong mga kupal na mga cabinet secretary, hindi nag-iisip. Hindi na lang tumahimik at stay put, magdadaldal pa ng mga nonsense, di ba? Pero ito, Segjing, yung pinag-usapan natin, yung sa Strait of Hormuz, so lumilitaw ngayon na yung mga kaalyado, yung mga malaki, kaya binabanatan nga ni Trump yung NATO na ayaw tumulong. Yes. So, ibig sabihin nito, kung hindi tutulong, tatagal itong krisis na ito. Yes. Unless the US will, deploy all their forces. Gigibain nila yung Iran. Yung dineploy ng Iran dyan sa maliit na strait na yan. Kasi nandyan na yung... Pero may mga reports, Segjing, may mga power ng Iran dyan. Talagang pinaghandaan may mga tanim sila dyan, mahirap. May mga tanim na mines. Talagang... Pero ang malaking dagok sa Amerika, itong mga cheap na mga drones na napakarami. Sabay-sabay na can you imagine ang liliit na mga drones na yan tapos very powerful yung mga rocket na inuhulog. Kayang-kaya nitong mga karami-daming drones na dinideploy ng Iran na maghulog ng mga bomba. So, takot na takot silang dumaan ang tanker. Kaya, dapat kailangan eskortan ng mga destroyer or para pag naghulog ng ma-intercept yung mga drones. Para makadaan yung mga barko. Mga nagdadala ng crude oil. Pero in the meantime, hindi pa nila na-solve yung problem na yan. Kaya dito, tuloy-tuloy din yung epekto
sa atin. Kasi ngayon may 100 na segjing, no? Mm. Yung presyo po ng produktong petrolyo kada litro. Siyempre, bagamat sabihin ng gobyerno na sapat ang supply, pero alam mo, no, nung bago pa i-implement itong pagtataas sa presyo ng produktong petrolyo, Tuesday dapat yan eh. Mm. Biro mo, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes may nagtaas na eh. Kaya Ng mga nga, gas station eh. Kaya nga, dito tayo makapagsabi na talagang ano talaga itong Pangulo natin, ano bang tawag niyan? Yung walang kakayahan. Inutil. Dahil dito pa lang sa pagkontrol ng mga hoarders, pagkontrol ng mga mapagsamantala, kasi inanunsyo niya, we have 60 days reserve. So, ibig sabihin ng may reserve tayo, ibig sabihin, nabili na natin yung crude oil na yan. Nabayaran na yan. So, may presyo na yan. At yun ang nakalatag na presyo. Tapos, may mga nagsamantala ng mga downstream oil companies na minsan nagtatago pa yung mga kanilang empleyado, ayaw ka blagyan ng gasolina. Talagang hino-hoard. Sinasara kunwari. Kung hindi pa inutil itong presidente na ito, dapat di-deploy na niya yung mga, imbis i-deploy doon sa mga nagrarally, at i-deploy niya doon sa takot na takot sila doon sa nakapalibot sa Malacanang, dapat dineploy mo na, Marcos, yung mga pulis mo para paghuhulihin itong mga may-ari ng gasolinahan na nagsamantala ng kanilang presyo na wala pang naangkat na bagong mga oil. Di ba? Pare, ano masasabi mo dyan? Kaya nga, nakakapagtaka, sabi nga ng Department of Energy, marami silang na nasitan o nahuli ng mga gas station na talagang tumaas. Pero dapat yan ay agad na naparusahan kasi pagsasamantala yan sa taong bayan. Yes. Dapat agad-agad mayroong sample, ipakulong ka agad yan or pasara yung kanilang pasara ka agad. Pero wala bawiin. Talagang Pwede ba yan economic sabotage ba yan? talaga ito, Economic sabotage ba yan? Yes. Because there is crisis In times of crisis, when someone does it take advantage to sabotage the economy, to sabotage the people, well, that's part of economic sabotage. Kasi sabi ng Pangulo, normal lang. Pero sa mga ganitong krisis, dapat ang ginagawa, pinaghahanda ang mga Pilipino. O ito, gagawin natin. Magtipid lahat, tapos normal. Tapos ngayon, ipinigilan niya. Paano magtipid? Kung ikaw mismo ang ehemplo. Ito na nga, nag-anunsyo siya na magtipid for 4 days work lamang, yung mga local government. Tapos, in the midst of all this, biglang lumipad. At gumastos ng 100 million. Can you imagine yung 100 million or more, that could have gone a long way. Na pwede tayong mag-angkat ng mga pagkain na parang ipipreserve natin during the state of crisis, yung kung lumala na talaga. Pwede nating i-gastos doon sa charter ng mga eroplano. Siyang nanguna Siyang nagbibigay ng bad example. Napaka-stupido nitong tao nito. Papangaralan mo ang taong bayan, papangaralan mo ang public official, pero ikaw ang maling ihemplo. Sinong susunod yan, paring Eli, kung ikaw mismo ang nagbigay ng masamang ehemplo sa mga pinagsasabihan mo? Katulad ngayon, may naglabas ng kautusan ng DOTR, LTFRB, na magtaas ng piso, 1 peso. Fair. Increase sa mga jeepney, TNBS at bus. Pinigil ng Pangulo kanina. Sinuspende, hindi raw napapanahon yung pagtataas. So, ako naman, kawawa naman yung mga jeepney drivers natin. 1 peso lang Pagsamantala lang yon to ease the burden. Kasi kailangan mayroong compensating income
para madagdagan yung kanilang kapabilidad na makabili ng mga napakataas na ng mga presyo ng bilihin. Pati sa kasi ang isa sa kapital ng mga jeepney drivers, Jing, yung crudo, yung Oo. diesel Oo. So, nabawasan na yung kanilang kita. Nabawasan yung kanilang kita. Dahil sa mataas ditong presyo. Yes. Oo. Tapos, nag-inarte pa itong kulukoy na ito, pangulo na ito. Wala naman siyang utak. Ang may mga utak, yung mga hinire niya sa cabinet. At ito po yung nag-iisip ng maganda. Tapos, dahil lang pamulitika, kunyari, you are a friend to the people, when in fact, it's the people that is being served by the increase in 1 peso per pamasahe, ano nangyayari sa bansa natin, paring Eli? Pero kaya naman yung tao, 'di ba, yung pinaka-latest survey ng Pulse Asia -9. Oo, so talagang 'yun nagpapatunay na talagang So, hindi kontento ang tao sa kanya. Hindi kontento, wala kang, sinabi ko nga doon sa interview ko, with or without crisis, you are useless as a president because people no longer believe in you. You no longer have any credibility. Maski ano pang gawin mo, maski ano pang pag-iisipan mo na maganda, wala nang effect yan because it's already in the hearts and the minds of the people na maski anong gagawin mo, walang epekto na sa kanila. Because you have destroyed your credibility in the last 3.5 years, Mr. Marcos. So, yun ho mga kababayan, at talagang kung pag sumasama, kasi ang survey yan ng barometro, di ba? Yes. At ng kung ano ang yung Can you tiwala ng imagine, kababayan. Sa Mindanao, 97% wala nang tiwala sa iyo. Can you imagine in Visayas, 75% wala nang tiwala sa iyo. Sa Balance Luzon, wala rin, iba. Wala rin. Sa Metro Manila, you are considered as taboo to the people. So, saan mo ilulugar yung sarili mo? Bisita-bisita siya sa Cebu. Anong ginagawa niya doon? Pero alam mo, Segjing, napaka-importante sa isang Pangulo yung tiwala ng mayorya Yes. ng taong bayan para maging matagumpay. At minsan, alam mo, may mga unpopular na desisyon na dapat suportahan. Paano yan? Ngayon, bawat gagawin talagang maraming kaya matikos. Kaya sinasabi natin, maski maganda pa ang naisip, people will just say, wala yan. Wala na yan. Walang epekto na yan Kasi, alam mo, it has come to a point that all the good things that you want to show, people are no longer believing that it's for good. It's always for your family and for your relatives and for your followers. Kasi nakita na ng taong bayan, nakinabang kayo sa mga karami-raming maleta. Nakinabang ka sa sinabi ng 18 Marines. Nakinabang ka sa mga maleta, dinala doon sa bahay nyo sa Ilocos Norte. Sino pang maniniwala na hindi ka ganyan? Di ba? Hindi ka kurakot with your respect and di umano. Na sinasabi na ni Saldico, sinundan ni Gutesa, sinundan ngayon nitong 18 Marines. Tapos yung mga alipores mo na nakinabang doon sa eleksyon, si Lacson at saka si Soto, sinabi nung Adrian Bersamin na mayroong 8 billion na pinagparti-partihan, nakapagparti yung mga kandidato during the election. So, ergo, obvious na talagang depensahan nitong si Soto at ni Lacson yung mga masamang gawain ng Marcos Jr. Di ba? Paring Eli. Okay, so abangan natin yung mga susunod na kabanata kaganapan dito po sa ating bansa. Huwag po kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo. Maraming salamat po. Magandang hapon, mga mahal na mga kababayan.